Magandang araw mga kabutingting. May bago po tayong tanggap ngayon. Isang Hisense. Bali, ang problema nito, ayan pagmasdan nyo mga kabutingting, mayroon siyang flicker gawing baba. Kung ito'y nakatayo ng maayos, gawing baba siya. Kung mula kabaliktad po yung unit, nasa gawing taas. Pero sa gawing baba po ang kanyang flicker. Okay mga kabutingting, buksan natin, malaman natin kung ano ang issue nito. Mga kabutingting, kung makikita ang unit na to ay sarado pa. Ngayon pa lang ito makakaranas ng repair. Ang kanyang model Hisense 55 in 300 flicker. Ito mga kabutingting, buksan natin. Makita nyo mga kabutingting, kung makita nyo mga kabutingting, may flicker siya rito. Ayan,
makikita nyo, gumagano-gano ng video. Gawing baba mga kabuting-ting. Gawing baba. Kaya na nakagawian natin mga kabuting-ting. Remove flex tayo. Unahin muna natin ang kanan. Titignan natin kung ano po ang resulta ng kanyang screen. Kung makikita nyo mga kabuting-ting, ay tahimik na mga kabuting-ting ang kanyang flicker. Hindi na siya nagkukurap-kurap bandang baba. Ang problema kasi ng mga kabuting-ting, bandang baba ang kanyang kurap. Ayun, okay na siya. Ngayon ang gagawin natin, kumo ang kanyang ito po yan mga kabuting ko. Ayan o, naka-remove siya o. Naka-remove yung kanyang flex. Ayan po. Lumabas po yung kanyang normal na Kaya po ng mga kalimitan ginagawa ay tip method po muna tayo. Titignan po natin kung maganda po ang resulta ng tip method. Kung sakali man po na hindi siya maganda, cutting method ang gagawin natin ito. Okay mga kabuting-ting, iti-tape method natin. Mga kabuting-ting, ito po kanyang tikon. Hindi ko na po siya voltage checking dahil flickering lang naman ang problema. At alam naman natin na kapag flickering lang ang problema, I'm sure 100% kumpleto ang kanyang voltahe at wala po siyang problema sa voltage. Ang may problema po sa kanya ay yung kanyang clock signal na siya ay nag-i-irritate na, kaya siya nagpi-flicker. Dito ko po nakikita yung kanyang clock signal mga kabuting-ting. Kung pagmasdan nyo, kung magmasdan nyo mga kabuting-ting, yung may tatlong kwadrado na yan, yung tatlong kwadrado na yung mga kabuting-ting, yan po ang kanyang clock signal. Kung bibilangin nyo, each C1 hanggang LC8. Mayroon po siyang LC1, LC2. Kung mapagmasdan natin sa ating microscope mga kabuting-ting, napakalabo kasi ng kuha, kaya dito ko na lang siya kinunan sa aking microscope. Mayroon po siyang ST1, wala pala siyang LC2, LC1 plus LC1, tapos HC1 hanggang HC8 po yan mga kabuting-ting. HC8. So kung bibilangin natin mga kabuting-ting, HC1 hanggang HC8 plus yung LC1 at saka yung isa pang LC1, 11 pins po ang
pwede nating i-block para malaman natin kung magno-normal po ang kanyang trigger. Flickering po ang issue nito mga kabuting-ting. Kaya pag-trial muna tayo mag-block para malaman natin kung makuha siya sa blocking. Mayroon din siyang karagdagan dito, gawin dito. Mayroon siyang BGHD, pero hindi po natin siya isasama dahil kung makita natin sa kanyang clock signal, dito po siya nagsisimula sa mula 1, 2, 3, 4. Mula po pang-apat, yan po nagsisimula yung kanyang C8. C8 po siya. Tapos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos LC1, LC1, STVB. Kaya dito po tayo magsisimula mga kabuting-ting sa bilang muna tayo ng 4 mula sa dulo. Gawin dito mga kabuting-ting. Gawin dito. Gawin dyan at papunta doon. Okay mga kabuting-ting. Ititape ko lang siya. Subukan ko muna mga 11 pins kung ano pong maging resulta. Ito na mga kabuting-ting. Tinitape ko na. Kung makikita nyo, hindi na siya 11 pins. 15 pins na siya. Kasi pagka 11 pins, maaaring may kunti siyang problema. Isinama na natin yung kanyang yung kanyang BH ground. Sinama ko na yan mula dyan hanggang sa number 15 para sigurado nang wala siyang kawala. Okay mga kabuting-ting, titistingin ko lang. Ayan na mga kabuting-ting, kung makita nyo, makinis. Kumbaga sa pipino, ganon kakinis ang kanyang pinalabasan. Mga kabuting-ting, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 11 pins. Ngunit nagbago ang isip ko sapagkat naisip ko na kung hindi natin isasama yung BGH ground, baka magkakaroon siya ng kunting issue pa gawa ng clock signal kasi yan mga kabuting-ting. Gaya ng ginawa natin, hindi ko na siya binovoltage checking dahil alam ko present naman lahat ng kanyang mga pagkain. Ganun pa man, nagtagumpay naman tayo sa ating ginagawa. Sobrang kinis mga kabuting-ting. Walang hairlines, fine lines. Ang Hisense 55 nito mga kabuting-ting ay nakuha sa 15 pins. Tip method. Shout out sa may-ari ng TV na ito. Kung ay pagpalain kayo sa pagbibigay sa akin ng trabaho upang ako naman mayroon ang magawa sa araw na ito. At sana'y pagpalain tayong lahat at muli tayong pagkalooban ng mga ganitong klaseng place. Final test tayo mga kabuting-ting. Isalpa ko lang, tatakpan ko lang para matisting natin maigi kung gaano kaganda ang ginawa nating Hisense 55 inch. Mga kabuting-ting, ito na po ang ating final testing. Tayo ko na siya kasi masyadong malaki, 55 inches mga kabuting-ting. Ang kanyang issue
ay yung baba. Ayan, oh. Maganda na siya, wala na siyang kurap-kurap. Yung pang tipong parang pikit-pikit na parang nanginginda. Maganda na siya, kabuting ko, no? Malaki. Malaki pa ang ano nito. Space. Okay, mga kabuting-ting. Naway, magustuhan nyo ang aking vlog. At sana'y muli pa tayong pagkaluban ng mga biyaya. Mula sa kabilang lumikha na bawat service. Ang mga biyaya dito sa kaloob ng bawat pinagtatay ng mga tayo lang nagtyaga para makakuha tayo ng magandang pagpapala mo na ito. Okay, mga kabuting-ting, always subscribe my po ang aking shop, mga kabuting-ting. Kung mayroon po kayong nais na magawa, mangyari po lamang na kayo po ay magtungo po dito at mayroon po tayong contact number. Yan po ang ating contact number in electronics. Kung sino po sa may nais na magpagawa ng inyong mga gamit, ay maaari po tayong magpagawa sa mga ginagawa mga kabuting-ting. Si Haisel. Okay na po mga kabuting-ting.